Magandang araw sa Sambayanang Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat at mahigit na po 91,000 ang ating subscribers sa Ka Eric Celis YouTube channel. And tuloy-tuloy pa rin po ang mga nagpa-follow sa ating Ka Eric Celis Facebook account. Ayun. And may program po si Ka Eric din na nagkakaroon tayo ng mga guests dyan sa Bigwas ng Agila. May Facebook po yan at may YouTube channel din. Sana po ay tulungan nyo rin po at subaybayan si Ka Eric po sa Bigwas ng Agila. Ayan, inaayos natin ang ating cellphone holder. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang pag-weaponize ni Bongbong Marcos Jr. sa mga institutions of government. Kagaya po nito ng National Bureau of Investigation. Sinampahan na rin po ng reklamo na grave threat at possibility ng pagpa-file ng kaso na laban kay Vice President Sara Duterte ng NBI sa Department of Justice. So pinapasagot po dyan nila si Vice President Sara Duterte, and ito po ay first time na ginawa na ang isang sitting Vice President ay sinampahan po ng kasong kriminal at susubukan na ito'y iakyat sa korte. Ayan. Tingnan po natin kung ano ang epekto nito. No? Ang isinampang kaso ay patungkol doon sa di umano pagbabanta sa buhay na ginawa ni Vice President Sara Duterte during the emotional stage ng pagkakakulong o pagpapasight in contempt at naikulong ng illegal ang kanyang Chief of Staff sa House of Representatives, si Attorney Zoraida Lopez. At pinatayan sila ng ilaw, kuryente o linya ng tubig at ililipat sa pilitan sa hating gabi papunta sa National Women's Correctional Office or National Women's Correctional Center. Siyempre, bilang kanyang Chief of Staff ay ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff sa malubha at lantaran at garapalan na pagdurog sa kanyang mga karapatan. Naranasan ko rin po yan, no? At ni Lorraine Badoy nang kami po ay nagkaroon dyan ng pagkakataon din na abusuhin ang aming mga karapatan sa House of Representatives. But going back dito sa isinampa na kasong reklamong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte na ito daw ay grave threat. Na-interview po kahapon si Director Matibag. No? Ito ay political appointment ni Marcos to na ginamit or political appointee, which is a political appointment by itself. Itong si Matibag, no? Dati itong operator ng partido PDP Laban, bata-bata ito dati ni Alcuzi, na ngayon ay official din or chairman ba si Alcuzi or national director ng PDP Laban, kung saan po ito yung party mate nila si Pangulong Duterte, sila Baste Duterte, no? Pero wala pa noon sila Baste at sila Duterte pa, Pangulong Duterte pa at sila Alcuzi, tao nila ito si Matibag, no? Trabaho ito yun doon sa NGCP, no? At kaya nga bata-bata ni Alcuzi, alam niyo nang ibig sabihin yan. And that is a statement of fact na bata-bata ni Alcuzi. Ito si Matibag, matagal na panahon. Ngayon, itong si Matibag lumipat sa kabilang bakod at ngayon ay gamit na nila Marcos at nila Romualdez para magkaroon ng sistematikong panunupil at lantarang garapalang paggamit ng abuso sa poder at kapangyarihan gamit ang NBI or National Bureau of Investigation. Ngayon, first time itong gawa ng kasong kriminal at magsampa ng reklamo ang ginawa ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat there is an unwritten rule and it is a political tradition in the Philippines na ang mga sitting president, habang sila ay aktibo sa pagiging presidente nila at
nasa poder at kapangyarihan pa sila or they are still under their term of office, pati po ang Vice President, hindi po sila sinasampahan ng kaso. Yun ang tinatawag na political doctrine of immunity from suit. Dahil para hindi sila madidisturbo sa kanilang trabaho o hindi sila mahaharas sa political aspect ng mga kalaban sa politika. Kasi may mga political parties sila, may mga political enemies po ang presidente, ang vice president. Kaya naman habang sila ay aktibo sa panunungkulan, while their tenure of office is active, hindi po sila normally sinasampahan ng anumang kaso, kriminal or administratibo. Yung political doctrine na yan po ay nanggaling yan sa tradisyon sa Amerika na ang president at ang vice president nila ay hindi po yan pinapayagan na iharas ng mga kaso habang sila ay aktibo pa sa kanilang panunungkulan, to protect them and the office from being harassed politically by political opponents na gagamitin ang kaso para perwisyuhin o gawan po ng masamang political operations ang presidente at vice president. Wala pang nangyari na ganyan din dito sa Pilipinas na nag-file ng kaso ang individual o sino man o ang gobyerno, ang NBI gobyerno to laban sa sitting president and sitting vice president. Pangalawa, habang aktibo pa ang termino nila bilang presidente at vice president, si Sara Duterte, kagaya ni Bongbong Marcos Jr., ay impeachable officer. Ibig sabihin po, matatanggal lamang siya sa kanyang pagiging vice president. At hindi na siya pwede pa manatili sa poder, sa gobyerno, at hindi na rin siya makakatakbo pa, kagaya ni Bongbong Marcos Jr., kapag sila po ay na-impeached at na-convict sa impeachment court. Kasi apat po yan, ang mga when can the vacancy in the office of the president or in the office of the vice president or in other any impeachable office, kailan po nangyayari ang vacancy in office? Number one, kung mayroon pong death, kamatayan, na may nangyari na namatay at napatay ang presidente, mababakante po ang office na yan. O ang vice president, ganun din. Mababakante po yan. Death. Number two, resignation. Kapag nag-resign po at hindi na magpapatuloy pa sa kanyang panunungkulan, mababakante din pong office of the president or ang office of the vice president. So death, resignation, permanent incapacity. Ibig sabihin po, nabaldado. Buhay nga siya pero hindi na siya makakapagsalita. Nagkaroon ng serious na medical or health issue sa kanyang kalusugan, sa kanyang physical and mental health that can affect sa kanyang discharge of duties and function. Diyan, pwede magpumasok po ang declaration of vacancy of office. Kaya mahalaga po yung health status and health condition ng presidente ay ina-update at iniuulat po yan sa taong bayan. So death, resignation, incapacity due to health and mental and physical capacity. Ang isa po is impeachment. Okay? Kaya tinatawag silang impeachable official. At ang impeachment, magkakaroon niya ng effect and finality kung makonvict sila. Ang presidente o ang vice president doon po sa impeachment court. Ayon. Wala po doon nakasaad nasasampahan mo siya ng kaso habang effective pa ang kanyang tenure or term of office. Yan ngayon ang gray area. Can the Department of Justice prosecute an impeachable officer? Walang sinasabi dyan ang batas. Pero by interpretation of the doctrine and principle of law, until aktibo ang presidente at vice president, ang impeachment lang ang legal na pamamaraan maliban doon sa tatlo: incapacity, resignation, and death.
para matanggal mo siya sa kanyang kapangyarihan o masasampahan mo siya ng kaso, dapat wala na muna siya at matatanggal siya sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, itong sobrang hambog at sobrang sipsip na pinuno ng NBI na si Melvin Matibag, ginagamit niya, nagra-rampage na siya ngayon, naghuhuramentado upang atakihin kaliwat kanan ng mga pagsasampa ng kaso. Ginawa niya rin ito dito sa kina Mike Defensor, mga kababayan, sa kanyang ginawang pag-raid dito sa di umano mga establishment na pagmamayari ni dating Congressman Mike Defensor at ng kanyang pamilya, allegedly. At human trafficking, through sex trafficking ang kanilang sinasabi na nangyayari sa mga business establishment na ito ni Mike Defensor. At pasinampahan niya ng kaso sa DOJ, sa fiscal, itong asawa at isang anak ni Mike Defensor. At ngayon, kahapon po na-interview itong si Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, sinampahan niya rin ng kaso o reklamo ng grave threat si Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. At sabi niya, kapag inakyat ito sa korte, ipapa-aresto niya o arestuhin nila si Vice President Sara Duterte. Malinaw, mga kababayan, na ito ay isang sistematiko na pamamaraan ng pananakot, panunupil, panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan at otoridad ng NBI upang maglunsad ng ganitong uri ng operations na ang tingin ng taong bayan dito ay parang ginagamit na talaga sila, lantaran, at wala nang garapal-garapalan pa na pagkukunwari, lantaran at direktahan na po. Kaya naman, hindi nila ito madirektang sampa sa ang kasong kriminal laban sa Vice President sa korte dahil dadaan pa ito sa prosecutor sa Department of Justice. Kagaya din po yan sa akin, sinampahan din po nila ako ng kaso. Kasama po si Manong Jason sa. At kahit hindi sila ang direktang personal entity involved to the alleged crime of cyber libel, kasi pag cyber libel, it is by nature an offense or a crime committed against a person. So kung nagtanong ako tungkol sa health status and health condition ni Bongbong Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas at nasaktan o sa tingin ni Bongbong Marcos ay nagmalabis ako at malisyuso aking pagtatanong, dapat na nagsampa ng kaso si Bongbong Marcos Jr., hindi ang NBI, because they do not have direct knowledge or they are not the intended party supposedly of that offense, committing malicious imputations against the president. Because cyber libel is not a crime against the state and the government, like rebellion, sedition, or inciting to sedition. Pero pinaakyat pa rin po ng Department of Justice itong kulukoy at tarantadong mga reklamo ng pangaharas at panggigipit na ginagawa ng NBI. The way it is now being presented as another form of a systematic use, abuse, and exploitation of power na mayroong hawak temporarily itong si Melvin Matibag. Mukhang maagapan na lasing sa kapangyarihan at umakyat ng hangin sa kanyang utak at ngayon ay nagkakaroon po siya ng caravan of cases at kaliwat kanan ang kanyang mga pasiklab, as if siya na ang tirador at birador ni Marcos at lahat na lang ay pwede niyang i-raid, pwede niyang gawa ng mga kung ano-anong operations at upang iharas, perwisyuhin at takutin at patiklupin sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kasong kriminal kaliwat kanan. Very Marcosian ang taktikang ito na ginagawa ni Marcos Jr. Pag sinabing Marcosian, may mga simbolismo at may mga pagkakahalintulad sa diktadura ng tatay niya. At ito nga, aabangan natin kung papatulan ito ng Department of Justice at iaakyat nila sa korte. At ang korte ay papatulan din na maglalabas ng arrest order laban sa sitting and active Vice President. Wow. So sabi siguro sa isip ni Matibag, gagawin ko to. Wala akong pakialam kung ano ang magiging resulta nito. Basta, sa tingin ko, ito ang makakapagbigay ng tropeyo bilang ako ang pinakasipsip at pinakatuta na
opisyal ng gobyerno ni Marcos Jr. kaya gagawin ko ito. Hindi nga ginawa yan ng Ombudsman Boying Rimulya na i-resolve at iakyat sa Sandigan Bayan ang mga reklamo din nila Trillanes at iba pang grupo ng evil forces o ng evil society na dumulog sa Ombudsman. Because exactly alam ni Boying Rimulya na walang capacity to prosecute ang Ombudsman against a sitting Vice President and a sitting and active President. Kasi may mga limitasyon yan ang mga kapangyarihan at poder. Hindi yan absolute. But the way Melvin Matibag of NBI right now brandishes itong kanyang hiram na kapangyarihan na maaga pa ay nalasing na siya as if absolute power siya. Na kanya niyang gawin ang gusto niyang gawin at walang pwedeng makakapigil sa kanya. Tingnan natin kung ito ay aakyat sa korte, iaakyat ng Department of Justice. No? But Melvin Matibag and the Department of Justice, kahit kalokohan po ang mga ginagawa nilang mga hakbang sa paggamit, pag-weaponize ng batas at ng kanilang otoridad para lamang supilin, takutin at lumpuin ang legitimate political opposition sa ating bansa na tumutuligsa at naninindigan laban sa katiwalian at mga korupsyon at abuso sa poder at kapangyarihan na ginagawa nila Marcos Jr. sa kanyang gobyerno. Malinaw naman po mga kababayan na may hangganan ito. Pagdating sa korte, malamang sa malamang nadidismiss at madidismiss lang po ito. Pero ito first time na gagawin ng isang NBI director at kung papatulan at kukonsintihin ito ng Department of Justice, this will create another constitutional issue. Kung pwede ba na ipatupad ang isang political harassment and political demolition operations against the Vice President in the guise of filing a case against her while she is still active in office. So tingnan natin kung iakyat ito ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para questionin itong hakbang ng NBI at ng posible ng DOJ na i-cross ang line at ang border. Kung hanggang saan ang pwede nilang gawin na mag-weaponize ng batas upang masunod ang kapritsyo ni Marcos na manatili sa poder at kapangyarihan habang dinudurog nila gamit ang pag-weaponize at pag-bastardize, pag-scandalize ng institutions at mga mandato nito kagaya ng nangyayari ngayon na nakikita natin kung paano ito nangyayari sa NBI at sa Department of Justice. That these institutions are now being weaponized scandalously to become an instrument of oppression, tyranny, and persecution against doon sa selected targets na maiingay at malalakas ang loob na naninindigan upang tutulan ang malawakang pangyayari at kaganapan ng korupsyon at pandarambong sa paglimas sa kaban ng bayan na nagaganap at naganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos and nagkikriticize sa gobyerno. At pati na ang Vice President, tinarget na rin ngayon. Tingnan natin kung saan hahantong at saan patutungo ang tuloy-tuloy na pagratsada ng kaabusuhan sa poder at kapangyarihan na nagaganap at itinutulak at kinukonsente ni Marcos Jr. na ginagawa ng mga institutions of government kagaya nito ng National Bureau of Investigation na ngayon ay pinamumunuan ng isang napakaaga pa ay nalasing na sa kapangyarihan niya na temporaryo lang naman yan, 18 months na lang yan, kulang-kulang, ay tapos na sila dyan sa kapangyarihan, mawawala na rin siya dyan sa NBI, pero kung umasta siya, akala niya absolute power at walang katapusan ang kanyang paggamit ng kapangyarihan niya. Let's pray for our country, for our people, that we shall remain strong and committed na ipagtanggol natin ang demokrasya at karapatan ng bawat isa at ng buong mamamayang Pilipino. At hindi tayo patitinag sa gitna ng paggamit ng abuso sa poder at kapangyarihan at ang pananamantala nila sa institutions and power of law and power and authority of their office
kagaya na ginagawa ngayon ni Marcos na magiging all-out attack dog niya ang NBI sa political persecution and political oppression na ginagawa nila sa ating bansa. Maraming salamat sa pakikinig at panonood at pagsuporta kay Ka Eric at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po namin sa inyo ang aming pagkakaroon ng patuloy na paglakas ng loob at paninindigan para sa tama at para sa kabutihan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat sa tumulong at tumutulong na mabuo po ang pagpangpiyansa ni Ka Eric at ni Manong Jason sa kaso namin na kinakaharap na NBI din po ang nagpasimuno at nagmaniobra. Ang lahat po ay may katapusan, ang lahat ay may hangganan, and our God is God of justice, and our history will always be decided by the people, not by the abusive, oppressive, and dictatorial and tyrannical leaders na nang-aabuso sa kapangyarihan. They will never be in power forever. And their days of reckoning are coming soon. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!